Wala na intro-intro, new learning tayo. So, andito tayo sa Google Sheet. Para saan nga ba ang Google Sheet? Ang Google Sheet ay ginagamit natin para maging listahan ng mga data na nakukuha natin using column. So, ang sheet ay maraming coding. So, someone na hindi techie, every day is a learning and discovering Google Sheet. So, now I will show you how I discover this find and replace. Kung para saan nga ba siya? So, I will show you an example of data of commission. So, dito makikita nyo yung mga numbers. As you can see sa column, may date, order amount, order, item sold, and commission. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nagkakaproblema kapag nagtototal tayo ng sum. Ngayon, paano ba kumuha ng total ng sum? Sa commission base, punta lang tayo sa total and then enter equal sign, then enter. So, as you can see, nakuha nyo yung total ng sum. Also here sa item solved, enter equal sign, nakuha nyo yung total. Sa order, equal sign, enter, nakuha nyo yung total. Subukan naman natin sa order amount. So, equal sign, enter, lumabas is 0. Bakit nga ba lumabas is 0? Ano nga ba yung naging kaibahan ng order amount doon sa order, item sold, and commission? Bakit nakuha ng tatlo yung tamang sum? So, anong naging problema ng order amount? So, naging problema ng order amount is may prefix siya or may peso sign. Compared do sa tatlong column, wala silang peso sign. So, yun yung naging problema ng coding ni sheet. Paano natin naalisin yan? Using find and replace. So, imagine nyo na sobrang dami nung nakalagay sa column. It be so hassle kung tatanggalin nyo siya isa-isa. So, dun pumapasok yung find and replace. At para gawin yon, punta kayo sa keyboard nyo, Control H, lalabas na siya. Hahanapin natin kung ano yung tatanggalin natin. So, yun na yung ilalagay natin sa find. So, ang gagawin natin sa kanya is tatanggalin natin siya, hindi natin siya papalitan. So, dun sa replace with, wala na tayong ilalagay, leave it blank. Kasi wala naman tayong ipapalit sa kanya eh. And then, punta na tayo sa replace all. So, gusto natin tanggalin lahat yon, kaya click OK, and then done. As you can see, lumabas na yung total amount ng order amount. Sa ganong paraan, naaalis nyo yung unnecessary prefix or letter para ma-compute yung total amount. So sa ganong paraan, mas napapadali yung trabaho nyo. So kung sa palagay nyo nakatulong ito, kindly follow, comment, like, and share para makatulong din sa iba. Salamat!